Alright, pag-usapan naman natin yung flood control project sa Davao City na kung saan may maanomalyang 51 billion pesos kuno na hindi daw alam ng mga Dilawan, Kakamping, Unipink, mga loyalista nga na kung saan daw napunta yung pera na yon, no? Sa Java daw talagang ginamit sa flood control project. Well, the answer is yes. At ito na nga, hanggang ngayon may mga ilan-ilan pa rin akong mga bubo na mga komentor, no, na sinasabi pa rin na kurakot pa rin daw si Pulong Duterte dahil daw sa flood control project na 51 billion but still binabaha pa rin ang syudad. Yes, ang baha talaga kasi yan hindi siya maiiwasan. That's a natural disaster. Oo, yan talaga ay nasa natural na ho talaga yan, no. Pero ang diyan maganda sa Davao City kahit binabaha kami dahil nga sa napakagandang mga flood control projects ay agad itong humuhupa, no. So indeed na yung mga flood control project namin dito ay talagang flood control, no. Nakokontrol niya ang floods to the point na yan ang pinaka maximum time duration na talaga yan sa aking pagkakaalala nung na-observe ko yung baha dito sa Davao City na malala. That's 3 hours. Wala na, hupa na, subsides na. Except na talaga sa mga area ng mga catch basins na walang daluyan, walang lagosan. I mean, di ko alam kung bakit no. Yung for example itong sa may Laverna Hills ba yan? Oo, yun sa may baba ng Pag-ibig, sa may Esperanza, sa may diversion road Buhangin. Dati, pero ngayon hindi na. So hindi na siya lubog sa baha, or ibig sabihin hindi siya nagre-retain or nagpupunta ng tubig, ulan, kasi parang may ginawa na yatang drainers or something. Minsan puntahan natin yan, no? Malayo kasi yun dito sa downtown area ng Davao City. And ano pa yung Damosa land area sa may IT Park, Damosa IT Park sa may Lanang. So yung area na yan dyan, malalim ang tubig dyan pagbaha, tapos kahit na matagal din sila mag-subside. Oo, sila parang sila yung pinakahuli sa aking observation lang. Pero the rest, yung mga major na mga creek, mga drainage, okay din naman, no? Hupa din naman. For example, yung sa may Rojas Avenue, hupa din naman agad. Okay, balik tayo sa 51 billion flood control projects. So may daw kurakot, sabi ng mga komentor kasi yan na ba yung 51 billion na pinagsasabi nyo, pinagyayabang nyo, para ang pangit naman, tsaka parang yan lang ba yun? So hindi kasi nila alam na Davao City, so 700, meron pala nagkomento na ang flood control project pala ni Kung Pulong Duterte dito sa District 1 sa Davao City ay 700 daw ang bilang piraso, ganun. So ibig sabihin kasama yung mga creeks, drainage, eto seawall. So kasama din sa mga flood control projects na bibilangin na magsasum up siya ng 49 billion. Hindi pala totoong 51 billion. So ngayon may nasasabi na kurakot ang Davao City, may mga ghost flood control projects. Pero sa totoo lang, nung huli si DPWH head secretary na si Dison yun, di ba? O Dison, pumunta siya ng Davao kasama si ICI or Independent Commission of Infrastructure na si Magalong, Benjamin Magalong ng Baguio City. So pumunta sila ng Davao para suriin, no, kung meron nga bang anomalya sa mga flood control projects ito sa Davao City, lalo sa District 1. So good news sa mga taga Davao. Tayo vindicated, right? Diba? Vindicated mula sa mga mata ng mga tawag nito, mga tanga-tangang mga bubong naniniwala kay Marcos, o na addict nga si Marcos ni Bangag yan ayaw nga niya mag hair follicle test. Why should I do that? No, maganda ko na hair follicle test, sabi why should I do that? No. Ayaw niya, di ba? So si Tatay Digong is siya, ang sabi ni Tatay Digong, I hate drugs. Ang sabi naman ni Bongbong Marcos, I hate drug test, di ba? So mga bobo mga nagkokomento lagi na yan na nga yung flood control project ni Tatay Digong na ni Kung Pulong na 51 billion ay hindi daw talaga ginamit, kinurakot lang daw. Tapos syempre itong mga kakamping, no, nakipagsabuatan na sila ngayon sa sindikato ni Marcos, kasi wala naman talaga itong pinagkaiba, no, itong mga loyalista tsaka mga Dilawan. Paras lang pala sila para sa interest, magnakaw sa bayan, pansarili interest, kapangyarihan, ganun. So hindi lang matanggap na Duterte ulit ang magiging presidente by 2028. Kaya ayan, kahit ilang dekada na silang ayaw, kahit ilang dekada na, decades na propaganda ang ginagawa nitong mga black propaganda ang ginagawa ng mga Dilawan liberal parties para masira itong mga Marcoses.
Di ba? Oh. Anyari. Anyari mga dilawan na anong anyari sa 30 plus years na pinaglalaban ho ninyo na Marcos is no hero. Marcos is magnanakaw. Marcos is dito. Basta marami, no? Marami kayong mga kasiraan, paninira. Hindi naman talaga paninira kasi totoo naman pala talaga na Marcos is no hero. Marcos is the evil. Diablo, demonyo, monster, magnanakaw, plunderer. Oh, marami na, no? Diktador. So lahat na lang ng ng mga 'yon ay nabanggit naman ng mga dilawan, pero anyari ngayon, 'di ba? Bakit puri nila si BBM? So Duterte, anti-Duterte lang sila, hindi sila anti-graft and corruption. Galing, ganda pa ng tubig, oh, linis. Koy, unsay kuha dra koy? Linis ang Davao City talaga pinaka-the best, no? Pagdating sa kalinisan, no? Linaw ang tubig, pwede magligo diyan, no? Kaso baka hulihin, no? May nanghuhuli yata. Hindi dahil sa madumi, kundi siya, bawal maligo diyan for safety. Pwede kang madulas, mabagok ang ulot, patay, di ba? Or tangay kayo ng alon. Lo, parang gusto ko maligo. Ganda, oh. Ayun, na-interrupt tuloy tayo, na-distract tayo sa sobrang sa ibang lugar. Pag nag-vlog tayo, na-distract tayo sa baho ng paligid, amoy burak, amoy ihi, panghi, no? At pang mga amoy, mababahong amoy. Oo, tsaka sa dumit kalat din naman, na-distract tayo kapag nag-vlog. Pero dito sa Davao, kapag ka nag-vlog ka, yung topic nawawala dahil sa na-distract ka sa ganda, linis, oh. Parang gusto ko tumalon tuloy doon, oh. Anyway, so balik tayo dito sa sa flood control project. Sino nga 51 billion? Hindi totoo 'yun. Hindi pala 51 billion. It's so hindi siya 51 billion kundi 49 billion mahigit lamang ang kanyang budget proyekto na nakuha dito sa Davao City. And yun na nga, no, cleared ang Davao City. So safe, mark safe mura sa flood control issues itong si Kong Pulong Duterte. So the best mga Duterte. Yung talagang pinatunayan nyo lang talaga mga Duterte, no, sa aming mga taga Davao, sa aming mga Pilipino na may saysay ang aming yung pagdepensa namin sa inyo mula sa mga basher, sa mga hater at detractors, mga NPA, rebelde, mga adik, kawatan at kung ano pang mga masasamang nilalang dito sa Pilipinas. So ang galing, nakatuwa. So well deserve talaga ng mga Duterte na mahalin at paglaban ng mga Davawinyo. Kasi kita mo, ang ganda ng ginawa nila sa syudad namin, oh. Oh. Ang ganda ng ginawa ng mga Duterte sa Davao. Hindi lang ginawang ligtas, kundi isa rin sa pinakamagandang tirahan. The best and amazing. So yun na, ha. Sa mga nagtatanong dyan kung mayroon bang meron daw anomalya. Walang anomalya sa Davao City. Well spent ang pera ng taong bayan. Maganda ang pagkagawa, pulido, walang backjob, yan, ganda yan. World class. Parang sabi na parang Japan, parang ibang bansa, ano pa man, hindi ko alam kung saan kasi hindi pa napunta ang ibang bansa. Pero nakakatuwa na may mga ganong komento na world class nga itong mga infra project ng Davao City, gawa ng mga Duterte. So, siya, mark safe ang Davao City, mga Duterte, ligtas, walang anomalya. So, yan ang sabi ni Magalong and DPWH Secretary Head na si Dizon. Pero meron silang napuntahan, nakitang anomalyang flood control project dito sa Davao region. So yun ay sa may Davao Occidental. Probinsya ho yan, ha, hindi ho yan dito sa Davao City. Davao region consists of 5 provinces and 1 highly urbanized city na Davao City. So ano ba yung 5 probinsya? That's Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, and of course ito pang 6 ang highly urbanized city of Davao. So thank you. Happy rides. Ganda ng hangin, linis. Hirap hirap umalis sa lugar na ganito kaganda. Parang ayaw mong umuwi na. Tumambay na lang dito ng tumambay. Galing.